Mireya, POV. Pasensya na po kayo ma'am. Pagpasensyahan niyo na pong alaga ko. Hinging paumanhin kay Mireya ng yaya ng batang lalaki. Nakayapos pa rin kay Mireya ang bata na para bang ayaw na nitong bumitaw sa kanya. Hindi niya din tuloy malaman kung anong mararamdaman niya sa sandaling ito. Naawa siya sa bata at the same time naguguluhan siya. Paano siya napagkamalan nito na siya daw ang ina? Kayo ba ang bantay niya? Nagtataka niyang tanong sa babae. Kaagad naman itong tumango at pilit na hinihilang bata pero mahigpit talagang pagkakakapit nito sa kanya. Narinig niya na din ang pag-iyak nito kaya hindi niya din mapigilan ng mataranta. Don't leave me mom, I miss you so much po. Umiiyak nitong bigkas. Hindi naman malaman ni Mireya ang gagawin niya. Hindi siya pwedeng magtagal dito sa loob ng banyo lalo na't naghihintay sa kanya sila Jonas at ang kambal. Naku baby, hindi ako mommy mo. Mahina niyang sagot dito. Pilit niyang tinatanggal ang maliliit nitong brasong nakayapos sa kanya. Kaya lang mas lalo pa itong umiyak ng malakas. Hindi niya tuloy malaman ang gagawin niya lalo na't napansin niya na din ang pagkataranta ng yaya na nagbabantay dito. No mommy, ikaw po mami ko. Nakita kita sa picture. Umiiyak nito sagot sa kanya. Hindi niya naman mapigilan na mapangiwi. Imposible ang sinasabi ng batang ito. Gayunpaman, hindi niya din naman mapigilan na makaramdam ng awa dito. Wala marahil itong ina at sabik sa pagmamahal ng isang ina. Ewan, pero lalo tuloy siyang nakaramdam ng awa dito. Hinawakan niya ito sa magkabilang balikat. Nakatingala ito't nakatitik sa kanya. Ang lumuluha nitong mga mata. Kaya hindi niya mapigilan na makaramdam ng lungkot sa puso niya. Bakit hindi po kayo umuwi sa amin ng daddy ko, mommy? Bakit hindi mo namin kayo nakakasama? Ayaw niyo na po ba sa amin? Tanong nito sa kanya sa kabila ng paghikbi nito. Pilit naman siyang ngumiti dito. Baby, I am sorry pero kailangan mo nang sumama kay Nani. Baka hinahanap na kayo ng daddy mo at baka malagot si Yaya dahil kanina pa kayo dito sa loob ng banyo. Nakangiting paliwanag niya dito, umaasa siya na sana makinig ito sa kanya. Lalo na't kailangan niya nang makabalik kina Jonas. Ayaw niyo po ba sa akin? Mabait naman po ako Umiiyak nitong tanong sa kanya. Lalo tuloy siyang naawa dito kaya lang anong magagawa niya? Wala naman siya sigurong pananagutan sa batang ito at baka mapagalitan pang yaya nito kung patuloy niya pa itong kakausapin. Manang, kayo na pong bahala sa kanya ha. Nagmamadali po kasi ako Nakangiting paalam niya dito. Mabuti na lang at hawak na nito ang bata at hindi na ito nakalpas pa. Nang akmanan naman itong lalapit sa kanya. Lalo tuloy siyang nakaramdam ng awa dito. Nasaan ba kasi ang mga magulang ng batang iyon? Mukhang kulang sa pansin dahil kahit na siya na hindi kilala, tinawag siyang mommy nito. Bago siya lumabas ng pintuan ng banyo, narinig niya pang pagpalahaw ng iyak ng bata. Mommy pa rin ang katagang lumalabas sa bibig nito. Hindi niya tuloy mapigilan ng mapailing at dire-diretso na siyang naglakad palapit kina Jonas. At pati na rin sa kambal niyang anak. Nadatnan niya pa na kumakain ng ice cream ang mga bata, nakataas ang kilay na napatitig tuloy siya kay Jonas. I know na bawal sa kanilang ice cream pero super bored na sila kaya pinagbigyan ko na. Kibit balikat nitong wika sa kanya. Alam na alam kasi nitong si Jonas na iniwas niyang kambal sa mga matatamis na mga pagkain Kaya siguro kusa na to nagpaliwanag. Wala naman ako sinabi Nakataas pa rin ang kilay na sagot niya dito. But nakikita sa mga mata mo. By the way, let's go na. Para makapagpahinga na tayo. Pagyayaya nito sa kanya talagang binuhat pa nito si Elijah. Gusto niya sana itong awatin kaya lang nang mapansin niya ang inaantok na mukha ni Elijah. Hinayaan niya na lang. Mabuti na lang talaga't may Jonas sa paligid na handa siyang damayan. Paglabas nila, naghihintay na sa kanilang sasakyan. Kaya hindi na sila nahirapan pa. Lalo na't ang unang narinig niyang reklamo sa bibig ni Eliana ay mainit daw. Well, madaling araw pa lang pero grabe ng alinsangan ng panahon. Talaga nga palang nasa Pinas na sila. Dahil hindi naman traffic, mabilis na rin silang nakarating ng bahay. Kung saan sila titira. Ang bahay na ito'y pinundar niya na habang nasa Australia pa sila. Alam niya kasi sa sarili niya na babalik siya ng Pinas Kanina pa naiirita si Rovan, nandito siya ngayon sa VIP lounge ng airport at inihintay niya na bumalik ang anak niyang si Nicolas kasama ng isa sa mga yaya nito. Nagpaalam sa kanyang anak niya na gusto daw magbanyo at hanggang ngayon wala pa rin ito.
Mr. Bermudez, maliban kay Yaya Marta, sino bang kasama ng anak ko na pumunta ng banyo? Seryosong tanong niya sa kanang kamay niyang si Mr. George Bermudez. Hindi niya na mabilang pa kung ilang beses na siyang napapatingin sa kanyang relo. Hindi niya alam kung anong problema at kung bakit ang tagal bumalik ng anak niya. Boss, parating na po sila. Sagot naman ni George. Napatitig din siya sa bahaging tinitignan ni George at hindi niya maiwasang mapatayo nang mapansin niya si Nicholas na naglalakad palapit sa kanila. Umiiyak ito habang nakasunod ang yaya nito. Daddy! Daddy! Umiiyak nitong tawag sa kanya. Pasalubong niya naman itong nilapitan. Nicholas, what happened? Why are you crying? Seryosong tanong niya habang galit siyang nakatitig sa yaya nito na noon ay makikita ang takot sa muka. Sir, kasi sa banyo po kanina, may tinawag siyang mommy. Nautal din naman ang sagot ng yaya. Lalo namang nagsalubong ang kilay niya sa sinabi nito. May tinawag siyang mommy? Sino? Seryosong tanong niya dito. Hindi ko po nakuha ang pangalan niya, sir. Pinipilit ni Sir Nicholas ng magandang babae na yun ang mommy niya. Gayong hindi din naman siya kilala. Paliwanag din naman ito sa kanya. No, no, she's my mom. I know na siyang mommy ko. I need her. I need my mommy. Lalong lumakas ang pag-iyak ni Nicholas na siyang dahilan kaya hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkairita. Sino ba naman kasing babaeng nakita ng anak niya at bakit ito nagkakaganito? Ang alam niya, iwas itong si Nicholas sa kahit na sinong stranger. Tapos makikita niya na lang ito ngayon na umiiyak dahil sa isang estranghero. Ni kahit nga si Felice hindi makalapit dito eh. Nakikinita niya ng sarili niya dito kay Nicholas habang lumalaki ito. Ayaw nitong mapalapit sa kahit na sino't mahirap din intindihin ang ugali. Nicholas, stop it. Hindi ka na bata para umasta ka ng ganyan. Yamot na wika niya dito at yumuko siya para makita niya mukha nito. Napansin niya na tigilan to pero narinig niya pa rin ang mahina nitong paghikbi. I'm not mistaken, Dad. Si Mommy po talagang nakita ko kanina. I need my mommy. Mommy! Umiiyak nitong sagot sa kanya, marahas siya na pabuntong hininga. Feeling niya lalong sumakit ang ulo niya sa pinagsasabi ng anak niya. Napabaling siya ng tingin kay George at sinanyasan buhatin si Nicholas at dalhin sa kotse. Iuwi niyo siya sa mansyon. Utos niya dito. No! No! Gusto ko mami ko! Gusto ko mami ko! Mas lalo namang sumigaw si Nicholas. Nagpupumiglas ito sa pagkakahawak ni George kaya naman lalo siyang nakaramdam ng inis. Sige na George, dalhin mo na siya sa kotse at iuwi sa mansyon. Utos niya dito kaya kagad na rin itong tumalima. Napansin pa nga niya na patuloy sa pagpupumiglas si Nicholas pero walang panamang anak niya sa lakas ni George. Marahas siyang napabuntong hininga at tinawag si Manang Melay na noon ay akmang susunod kina George at Nicholas. Sinong babaeng yun? Sa lubong ang kilin na tanong niya dito. Nasagot na siya nito kanina na hindi daw kilala pero gusto niya pa ring makasigurado. Nakalimutan ko pong tanungin ang pangalan niya, sir. Pero parang familiar po sa akin ang mukha niya. Hindi ko lang po maalala kung saan ko siya nakita. Sagot din naman kaagad nito. Hindi niya mapigilan na makaramdam ng inis. Siguro nga, lumalaki na talaga si Nicholas. Naghahanap na ito ng kaninga ng isang tunay na ina. Kahit na anong gawin ni Felice, hindi nito kayang kunin ang loob ng bata. Kaya naman useless din pala ng babaeng yun. Kailangan niya na sigurong i-dispatcha si Felice sa lalong madaling panahon. Lalo na't sa tuwing nakikita to ni Nicholas, lalong nagtatantrums ang bata. Kahit na anong gawing panunuy ni Felice sa kaisa-isa niyang anak, hindi talaga nito makuha ang loob ni Nicholas. Hindi niya alam kung bakit pero sadyang hinahanap din siguro ng bata ang taong nagluwal dito sa mundo. Si Mireya. Yes, si Mireya ang ina ni Nicholas. Hindi sila okay noon ni Mireya kaya sinadya niyang itagong bata kay Mireya pagkatapos itong maipanganak. Alam niyang isang malaking pagkakamali yun lalo na't kitang-kita ng dalawa niyang mga mata kung paano nagdusa si Mireya noong pinaniwala niya ito na patay ng anak nila. Nasaan na kaya si Mireya? Pagkatapos itong naglaho sa yate noong gabing iyon, wala na siyang naging balita dito. Ang espekulasyon ng mga crew ng yate ay kusa daw itong tumalon habang nahihimbing siya sa pagtulog. Ayaw niyang paniwalaan yon lalo na't ng araw din na yon. Okay sila ni Mireya eh. Kaunting-kaunti na lang at magkakabati na sila at wala sa ugali ni Mireya ang mag-suicide. Kaya lang, paano niya maipapaliwanag ang patak ng dugo na nakita niya sa yate? Yes,
Sa patuloy ng imbestigasyon ng pagkawala ni Mireya, may nakita silang patak ng dugo sa isang bahagi ng yate at kung hindi sila maari magkamali, galing yun kay Mireya. Wala sa sarili na pahawak siya ng kanyang dibdib. 5 taon na niyang hinahanap si Mireya. Pero hanggang ngayon, wala pa rin naging balita dito. Tinapat na din siya ng mga investigador na maaring patay na si Mireya. Malabo kasi talagang makaligtas ito kung sakaling totoo ang espekulasyon ng lahat na nag-suicide ito na tumalon ito sa dagat para matakasan siya at tuluyan ng wakasan ang buhay nito. Nauna nang inihatid ni George ang anak niyang si Nicolas sa mansyon. Samantalang nagpa siya naman si Rova na sa villa na muna daw diretso. Bigla niyang na-miss si Mireya. Ang villa na yun ang naging tahanan nila sa mahigit 1 taon at marami siyang mga alaala ni Mireyang nakatago doon. Nababaliw na nga siguro siya dahil hanggang ngayon hindi pa rin siya sumusuko. Hanggang ngayon umaasa pa rin siya na buhay pa ito at magkikita rin sila balang araw. Boss, tumawag po si Mr. George Bermudez. Hanggang ngayon hindi pa rin daw tumatahan sa pag-iyak sa Sir Nicolas. Balita sa kanya ng driver/bodyguard niya si Mang Lito. Wala sa sariling napahilot siya sa sarili niyang noo. Talagang hinahanap na ng anak niyang si Nicolas ang tunay nitong ina. Okay, sa mansyon na tayo dumiretso. Malamig ang boses na sagot niya dito. Gusto niya sana sa villa na muna dumiretso. Sumasakit na kasing ulo niya sa matinding antok. Gustuin man niyang matulog ng mansyon para makasamang anak niyang si Nicolas. Hindi niya talaga kaya. Hindi niya kayang matulog sa ibang lugar maliban na sa villa. Ewan, siguro dahil hinahanap ng presensya niyang alaala ni Mireya. Kapag nasa villa kasi siya, sumasagi palagi sa isipan niya ang mga masasayang araw ng babaeng pinakamamahal niya. Pagdating ng mansyon, kaagad na rin siyang sinalubong ng isa sa mga tagapag-alaga ni Nicolas. Si Manong Peter na halos 4 na dekada nang naninilbihan sa pamilya de Salvatierra. Ito na rin ang halos nagpalaki sa kanya noon kaya kabisado na nitong pamilya nila. Iho, mabuti naman at dumating ka na. Nagwawala pa rin si Nicolas sa kwarto niya. Hinahanap niya ang mommy niya. Salubong naman kaagad nito sa kanya. Tanging tipid na pagtangulang ang naging sagot niya bago siya nagmadaling umakyat ng 2nd floor ng mansyon. Diretso sa kwarto ni Nicolas kung saan naabutan niya itong kinakastigo ni Feliz. I told you na patay ng mommy mo. Bakit ba napakatigas ng ulo mo, ha? Matagal nang kinain ng uod ang katawan niya at hindi na siya babalik pa kahit na kailan. Galit na wika ni Feliz sa bata. Lalo namang napahagulhol ng iyak si Nicolas at hindi na marahil nakatiis ang basta na lang itong dinampot ang basong may laman ng tubig at binato kay Feliz. Lalo namang nanggaliiti sa galit ang babae at malakas sa sumigaw. Ni hindi niya man lang namalayan ang presensya ni Rovan. Ah! Bastardo! Walang modo! Bigas ito takmang susugurin sana si Nicolas pero malakas na boses ni Rovan ang umalingaw-ngaw sa buong paligid. Feliz! Galit na sigaw ni Rovan. Para namang tinulos si Feliz sa kanyang kinatatayuan sa narinig. Pakiramdam niya, bigla siyang nahirapang huminga habang dahan-dahang pumihit paharap sa galit na si Rovan. Rovan, I didn't mean it. I mean, kanina ka pa ba? Namumutla nitong tanong kay Rovan. Pakiramdam niya bigla siyang pinagpawisan ng malapot. Nag-aalala siya na baka narinig ni Rovan ang ginawa niyang pagkastigo kay Nicolas kani-kanina lang. Sino may sabi sa'yo na pumasok ka dito sa kwarto ng anak ko? Sino may sabi sa'yo na lumapit ka sa kanya? Galit na sigaw niya dito. Lalo namang namutla siya Feliz. Feeling niya atakihin siya sa puso dahil sa matinding takot. Rovan, alam mo naman siguro na hindi ko matitiis si Nicolas Kanina pa siya umiiyak at wala naman sana akong ibang gagawin kundi ang patahanin siya. You know, alam mo naman siguro na ako nang halos nagpalaki sa kanya at hindi ko siya matitiis. Pautal-utal na bigkas ni Feliz. Umaasa siya na sana'y maniwala sa kanya si Rovan. Yun ba talagang ginawa mo, Feliz? Bakit parang ibang naabutan at narinig ko kanina? Nalilisik ang mga matang tanong ni Rovan dito. Lalo namang nahintakutan si Feliz. Napatras pa siya nang maramdaman niyang naglalakad palapit sa kanya si Rovan. Sa loob ng 5 taon, pagkatapos mamatay ni Mireya, wala na bang ibang ginawa sa kanya si Rovan kundi ang parusahan siya. Katakot-takot na pang insultong natatanggap niya dito. May mga pagkakataon din na sinasaktan siya nito. Hindi lang physically kundi pati na rin emotionally. Ang akala niya noon, isang lalaking lovable itong si Rovan pero ngayon, sa isang iglap lang ay bigla na lang nag-transform na para bang isang demonyo.
Mas nagiging maiksi ang pasensya ni Rovan at konting pagkakamali lang, hindi lang sakit ng katawan ang natatamo niya dito. Kung hindi pati na rin sakit ng kalooban. Kung si Phyllis lang ang masusunod, gusto niya din itong takasan. Kaya lang hindi pwede. Lalo na't nakadepende kay Rovan ang negosyo ng pamilya nila. Kapag aalis sila, tsak niya siya sa kangkungan silang pupulutin. Kaya kahit na sobrang nahihirapan siya, wala na siyang magagawa pa kundi ang manatili sa tabi nito. Kung alam niya lang na ganito pala kademonyo itong si Rovan, hindi na niya sana pinilit pang gusto niya noon na maagaw ito mula kay Mireya. 5 taon na rin kasi siyang namuhay na para bang isang bilanggo. Hindi rin siya makakilos ng maayos dahil lalo na't feeling niya may mga matang palaging nakasunod sa kanya. George, ikulong mo si Phyllis kasama ng mga alaga ko at bawal siyang lumabas hanggat hindi ko sinasabi. Galit na utos ni Rovan kay George na lalong nagbigay ng matinding takot sa puso ni Phyllis. Mabilis siyang napaluhod sa harapan ni Rovan. Nagbabaka sakali na huwag siyang ikulong sa isa sa mga kulungan ng mga alaga nitong aso. No, Rovan. Please. Alam ko nagkamali ako. Patawarin mo ko. Promise, hindi na mauulit. Hindi na ako magsasalita ng hindi maganda kay Nicholas. Huwag mo lang itong gagawin sa akin. Maawa ka. Maawa ka, Rovan. Umiyak nitong bigas pero nagmistula itong bingi. Parang walang narinig na naglakad ito patungo sa anak niyang si Nicholas na noon ay wala pa ring tigil sa pag-iyak. True man should not cry. Wika ni Rovan sa anak niyang si Nicholas. Umiwas lang ito ng tingin sa kanya habang napapansin na yakap nitong frame na kung saan nakalagay ang picture ni Mireya. Malungkot siyang napangiti. I saw her. I really saw her, Dad. Mahinang wika ni Nicholas sa kanya. Mariin namang napapikit si Rovan. Alam niyang sobrang excited na si Nicholas na makapiling ang ina nito. Kaya kung ano-ano na lang siguro nakikita nito. I know that she's my mom, Dad. Hanapin mo si Mommy. Siya po yun eh. I know na siya po yun. My mom. My mommy. Umiyak nitong sambit. Malungkot siyang napailing. Hinawakan niya sa magkabila ang balikat ang kanyang anak at seryoso niya itong tinitigan. Are you sure ng babaeng nakita mo sa banyo kanina ay ang mommy mo? Masuyo niyang tanong dito. Hindi pwedeng idaan sa init ng ulo itong si Nicholas dahil mas lalo itong magiging magharumentado. Kailangan na matinding pasyensya lalo na't ang labis na pag-iyak nito ay maaring makasama sa kalusugan nito. Si Nicholas na lang nag-iisang alaalang naiwan ni Mireya sa kanya at hindi siya makakapayag na mapahamak ito. Kaya nga sa tuwing nahuhuli niya pinagsasalitain nito ni Phyllis ng hindi maganda, mga hindi din kanais-nais na kaparusahan ang iginagawad niya sa babaeng yun. Kaya lang hindi pa rin nagtatandang babaeng yun at paulit-ulit pa rin gumagawa ng mga kasalanan. Yes, siya po talagang mommy ko, Dad. She looks like in this picture po. Sagot naman sa kanya ni Nicholas. Sa pagkakataon na ito, medyo kumalman ito dahil may po na sa salita nito eh. Maganda siya sa picture pero mas maganda po siya kanina. Muli nitong sambit. Hindi naman mapigilan ng matawa ni Rovan. Buong paglalambing na ginulo niyang buhok nito bago niya dahan-dahang inagaw ang picture frame na hawak nito. Okay, naniniwala na ako sa'yo. We'll find your mom as soon as possible. Don't worry, si Uncle George na mismong utusan ko para mahanap ang babaeng sinasabi mo. Masuyo niyang wika kay Nicholas. Napansin niyang kaagad na nalaki ang mga mata nito sa tuwa. Kung kanina'y umiiyak ito ngayon, naman ay nakangiti na. Talaga po, Dad? Talaga po nga hanapin niyo si Mom? Tuwang-tuwa nitong bigkas. Of course, but before that, kailangan mo sumama sa akin. Kakain tayo ng breakfast dahil sumbong sa akin ni Uncle Peter, ayaw mo daw kumain. Nakangiting wika niya dito. Tumango naman kagad si Nicholas kaya naman tuluyan niya ng nilapag sa nightstand ng picture frame na hawak nito kanina. At kinarga niya na ito palabas ng kwarto. Mabilis inihanda ng chef ang paboritong breakfast na gustong kainin ni Nicholas. Sinabayan na niya din kumain ito dahil pagkatapos nito, balak niya na talagang umuwi na muna ng villa para matulog. Parang pipikit na kasi ang mga mata niya dahil sa antok. Patapos na sila sa pagkain nang dumating ang mommy at daddy niya. Isasama daw ni Nicholas sa mall kaya pinayagan niya kaagad. Gusto niya ding mag-enjoy ang bata lalo na't wala siyang panahon na maipasyal ito. Mabuti na lang talaga at nanditong mga magulang niya para umalalay sa apo nila. Balita ko, pinarusahan mo na naman si Feliz. Seryosong wika ni Mrs. Julie de Salvatierra sa anak niya. Pinapaliguan pa si Nicholas ng mga tagapag-alaga nito at nandito sila ngayon sa living room ng mansyon.
Every mistake she commit ay may kapalit na parusa. Malamig ang boses sa sagot ni Rowan sa ina niya. Hindi naman mapigilang mapailing ni Mrs. de Salvatierra. Kung bakit ba naman kasi ayaw mo pang palayasin ng babaeng yan dito sa mansyon. Tingnan mo tuloy, dagdag pasakit ang ugali ng babaeng yan sa apo ko. Bakas ang inis na boses sa sagot ni Mrs. Julie sa anak niya. Yeah, may plano akong gawin yan pero not for now. Hindi ko pa kayang pakawalan si Feliz lalo na't siya ang kasama namin sa yate nung biglang nawala si Mireya. Seryosong sagot niya dito. What do you mean? Hanggang ngayon pa ba naman pinaghihinalaan mo pa rin ang babaeng yon? Seryosong tanong nito sa kanya. Yes, wala lang akong ebidensya pero malakas ang kutob ko na may kinalaman si Feliz sa nangyari kay Mireya noong gabing iyon. Seryosong sagot niya sa kanyang ina. Hindi naman mapigilan na mapailing ni Mrs. Gemma de Salvatierra. Alam niya din sa sarili niya na medyo may katigasan ang ulo nitong anak niya at kung ano man ang pinaniniwalaan hindi na talaga mababali. Well, umaasa na lang siya na sana mali ang kutob ni Rowan kay Feliz dahil kung totoo na may kinalaman ng babaeng sa pagkawala ni Mireya. Mukhang kailangan na magtago ni Feliz kasama ng buong angka nito.